Blessed day po sa ating lahat. Mapagpalang umaga. Pasensya na po, late yung ating morning devotion. Kaya ano na ngayon, noon na. Ayan, kasi meron po akong importanteng bisita no, na dumating. At syempre, mahalaga rin na asikasuhin ko muna siya. No, nagpunta dito para bisitahin ako. Ayan. At gayon pa man, no, patuloy pa rin yung ating gawain. Kaya kahit po na late, pasensya na po, no. Karamihan naman noon sa atin ay nanonood ng replay, no, sa convenience ng oras natin. And isa yan sa kagandahan, no, nitong ating online devotion, no. Meron tayong pagkakataon para panoorin o balikan yung, at ipagpatuloy yung topic na nasimulan natin. Ayun. Yun nga lang po ay hindi na ito Seeking God in the Morning kasi hindi na siya umaga, no, tanghali na. Gayon pa man, ako po ay humihingi ng paumanhin, no, sa bawat isa, pero ipagpapatuloy pa rin natin, no, yung ating gawain. At tulad ng dati, bago tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na ito na kami ay binibigyan mo, Panginoon, ng oras at panahon para kami ay patuloy na makapakinig ng iyong banal na salita, patuloy na mag-aral sa iyong mga salita, at hinihiling namin, Panginoon, ang iyong basbas at presensya sa gawain na ito. Gabayan mo po nawa ang bawat isa sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng salita mo na aming mapagbubulay-bulayan ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na ikalago ng aming buhay Kristiyano. Patuloy mo pong basbasan at gabayan ang mga anak mo na nakakasama namin dito, nanonood ng replay ng live na ito. At hinihiling din namin, Panginoon, ang mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit ay patuloy mo pong haplusin at pagalingin. Hinihiling ko rin po, Panginoon, ang iyong mapagpalang haplos sa aking mga nararamdaman ngayon sa aking katawan. Ikaw po nawa ang magpagaling sa akin at magkaloob sa akin, Panginoon, ng kakayahan para patuloy kong magampanan ang aking obligasyon at responsibilidad. Panginoon, dinadalangin ko rin na patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan at tulungan mo, Panginoon, na kami ay laging maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, pagpalang araw po ulit sa ating lahat. At dito sa ating day 17, tayo ay nasa day 17 ngayon. Ngayon ay July 22, pero yung tinatalakay natin ay pang day 17, no? At hindi lang po yan, no? Dalawang topic pala tayo ngayon. Kasi pang day 17 saka yung pang day 18 natin. Pero ngayong araw na ito, no, tatalakayin natin kung paano mapakita yung kabutihan, paano natin maipapakita yung kabutihan at integridad sa ating trabaho o mga pang-araw-araw na ating gawain, no? Kahit ito ay pang-araw-araw nating gawain, no? Kailangan nating ipakita yung ating kabutihan sa ating kapwa at yung ating integridad, no? Gamit yung simpleng pwedeng pananalita lang natin, ano, yung ating pagkilos, yung ating paggawa. Ayan. So, dito sa ating day 17, na may pinamagatang integridad sa trabaho at pang-araw-araw na gawain or integrity in daily work. Yesterday, no, o yung ating last 2 days, no, tinalakay natin yung ating pang day 15 at saka 16. Pinag-aralan natin na ang pagiging asin at liwanag, no, yung kahalagahan ng pagiging asin at liwanag. So, ngayon naman, no, dadalhin natin ang mga aral na ito sa ating mismong trabaho, business, o
sa mga simpleng responsibilidad na sa araw-araw natin ginagawa, kung paano tayo dapat maging tapat at magkaroon ng integrity sa bawat ginagawa natin. Ang ating Bible verse ay matatagpuan natin sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 23. At ito po yung sinasabi: anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen, amen. Maraming salamat. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Batiin ko ang aking pinsan, ayan, si Ading Joel, ayan, at kasama niya rin siguro si Ading Daisy, sila ay nasa ibang bansa sa Italy. Blessed day sa inyo. Ayan, kumusta kayo? Ayan. So sa ating pagpapatuloy, katulad nga ng binasa natin kanina, sa Colossians chapter 3 verse 23, madaling maging masipag o tapat kapag may nanonood o kapag may nakakakita sa atin, pero ang totoong test ng ating character ay kung paano tayo gumagawa kapag walang nakakakita o walang nakatingin. Sa mundo ngayon, madaling gumawa ng shortcuts o mandaya para lang mapadali yung mga mga ginagawa natin sa araw-araw. Pero ang isang taong may quiet power ay nagpapakita ng integridad kahit maliit na detalye. So ang trabaho natin, maliit man yan o malaki, bayad man o voluntaryo, ang isang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay yung ipakita natin, yung ating integridad. Ayan, yung pagiging tapat. Ayan. Kapag ginagawa natin ito, ng tapat, nagiging bintana, ito, or nakikita ito, nagiging bintana ito para makita ng iba yung ating pananampalataya nang hindi natin kailangang magsalita ng marami, yung kung papaano natin ipinapakita yung ating mga ginagawa. Ang mahalaga, ito ay una ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos, para sa ating Panginoong Diyos. Kung minsan hindi man nakikita ng ibang tao yung intention natin, pero ang Panginoong Diyos, nakikita niya ito, alam niya kung ito ay ginagawa natin ng buong puso, kung ito ay ginagawa natin ng with honesty, at kung ito ay ginagawa natin ng may pag-ibig. Ayan. Kaya napakahalaga na lahat ng ating gagawin, dapat ito ay gawin natin para sa Panginoong Diyos. Siya yung ating importanteng audience sa ating buhay. Tignan natin yung buhay ni Jose, na halimbawa dito, si Jose sa bahay ni Potiphar, at gayon din sa bilangguan. Paano ba siya namuhay sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan niya? Na mababasa natin ito sa Genesis chapter 39 verse 2 to 4 at saka sa Genesis chapter 39 verse 22 to 23. Si Jose ay dumaan sa matitinding pagsubok. Naging alipin pa nga, pero kahit saan siya ilagay, ginawa niya ang kanyang trabaho ng buong husay at may katapatan. Diba nung panahon, na inakit pa siya ng asawa ni Potiphar, still naging tapat siya sa kanyang amo, kay Potiphar, na hindi siya gumawa ng anumang bagay na alam niyang hindi mabuti sa paningin ng ating Panginoong Diyos at sa amo na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang amo dito sa lupa. So kahit walang nakakakita o walang nakakita sa kanya, sa kanyang paghihirap, pinili niyang maging tapat sa ating Panginoong Diyos, at naging matagumpay siya kahit na siya ay nabilanggo. Dahil dito nagtiwala ang lahat ng
sa kanya ay nakakita. Lalo't higit, no, ang kamay ng Diyos, no, sa kanyang buhay, no, siya ang nag-ingat sa kanya, ang kanyang integridad ang nagdala sa kanya sa tagumpay, no. Siyempre yung makulong ka na wala ka naman talagang ginawang kasalanan, yung ibinenta ka, no, ng mga kapatid mo, mga mahal mo sa buhay, na hindi mo naman sila wala ka namang ginawang masama sa kanila. Yung mga bagay na yun na ginawa sa kanya, still, no, meron siyang nanatili siya na tapat sa ating Panginoong Diyos at umasa, no, sa ating Panginoong Diyos. Hinintay niya, no, yung pagliligtas sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong araw na ito, ang hamon, no, para sa bawat isa sa atin, do our best, even unseen. Kahit yung trabaho natin, negosyo o gawain sa bahay, no, ngayong araw na ito, piliin nating tapusin o gawin ang isang bagay ng may pinakamataas na husay. Yan, kahit walang nakakakita, gawin natin with honesty, no? Kahit alam mong hindi naman iyon mapapansin o masusundan ng iba, no, gawin mo ito ng parang inaalay mo ito sa ating Panginoong Diyos. Kung ikaw, no, ay nagbebenta, so maging honest ka, no, sa lahat, no, sa lahat ng ginagawa mo. Kung ikaw ay mamimili, ganun din. So minsan kasi napakadali, no, tayong inganyohin ng kaaway pagka walang nakakakita, pwede nating dayain. Pero yun nga, no, yung integrity, no, hindi lamang sa harap ng tao, lalo't higit, no, sa harap ng ating Panginoong Diyos, ipakita natin yung ating katapatan at yun ang magre-reflect. Si Lord ang magpapakita nun sa ibang tao na meron tayo nun. Yan. So, ang integridad, no, sa trabaho ay ang tahimik, ngunit malakas na patutuo ng ating pananampalataya. Kapag tapat tayo, no, sa mga maliliit na bagay, nagiging karapat-dapat tayong pagkatiwalaan ng mas malalaking responsibilidad. Dito natin pinapatunayan na ang ating pananampalataya ay hindi lang tuwing linggo, no, kundi buhay ito sa bawat araw, no, sa bawat araw ng linggo. Yan na ipapakita natin. Yan. So, amen. At tulad nga na sinabi ko, no, meron tayong dalawang topic ngayon. Yun yung ating pang day 17. Dito naman sa ating day 18, ang pamagat nito ay ang pagpapakita ng kabutihan sa mga hirap na mahirap, no, pakisamahan. Yun pala, ang pagpapakita ng kabutihan sa mga mahirap pakisamahan or grace with difficult people. Ayan. Syempre, no, nakaka-encounter ba kayo ng mga taong feeling nyo napakahirap pakisamahan? Parang babatiin mo, iismeran ka, o kaya kukumustahin mo, parang feeling nila naaartihan sila sa'yo, o kaya feeling nila nayayabangan sila sa'yo, parang gano'n. So, ginagawa mo yung best mo, no, para ipakita yung mabuting asal, pero parang lahat ng ginagawa mo sa kanila ay no, parang minamasama. Yan, no, kung nai-encounter niyo yan, no, sila yung mga difficult people na masasabi ko, no, bago tayo magpatuloy dito, no, basahin natin muna yung nakasulat sa aklat ng Lucas kapitulo 6 versikulo 27. Ayan, Luke chapter 6 verse 27. At sabi sa Tagalog, datapwat sinabi ko sa inyo datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti sa mga napupuot sa inyo. Ayan. Mahirap bang gawin? No? Medyo mahirap para sa akin, no? Kasi totoo naman na minsan pagka ginawan ka na ng masama,
pero kailangan mo pa rin gawa ng mabuti. Yan ang utos. Ayan. Pero, okay, dahil sa totoo lang naman, madali kasing maging mabait sa mga taong mabait din sa atin. Pero ang tunay, no, na pagsubok ng ating quiet power ay kung paano tayo makisalamuha sa mga taong masungit, mahirap unawain, o madalas tayong subukin, no? Madalas tayong i-test yung ating patience, no? Subukin sa trabaho o sa community. Hindi natin kontrolado, no, yung ugali ng ibang tao. Totoo yan. Pero kontrolado natin yung ating mga magiging reaction. Ang pagpapakita ng kabutihan at pagtitimpi sa mga taong ito ay hindi kahinaan, no? Kasi minsan ang dating, no, pagka tahimik ka lang, hindi mo sinasagot o hindi mo ano bang tawag doon, hindi ka rebuttal, no, feeling ay mahina to, hindi makasagot, no. Ganun yung ano rito sa ating mundo, ganun ang paghuhusga. Pero, no, ang totoo niyan, hindi ito kahinaan. Ito ay isang malakas, no, na patunay na ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ang naghahari sa ating buhay. So wag nating isipin o wag tayong magpadala, no, sa mga ganung udyok, no, na dapat kumaban ka, gumanti ka, yung mga ganon, no. Mag-isip tayo, ipanalangin natin, no? At pinakamaganda kung si Lord yung gaganti para sa atin. Ayan, alalahanin ulit natin, no, si Abigail na no, yung pagtugon niya, no, sa kayabangan ni Nabal, no, na mababasa natin sa 1 Samuel chapter 25 verse 2 to 3 at saka 1 Samuel chapter 25 verse 14 to 17, no. So si Abigail ay nagkaroon ng asawang si Nabal na inilarawan bilang magaspang, no, at masama yung kanyang ugali. So sa kabila ng mahirap na sitwasyon at ng banta, no, ng kanyang pamilya dahil sa kayabangan, no, ni Nabal, no, nanatiling mahinahon, matalino at may takot sa Diyos si Abigail. So sa halip, no, na makipag-away, gumamit siya ng karunungan para iligtas ang sitwasyon nila, no, ang sitwasyon nilang pamilya, no. Ang kanyang kalmado, no, at magalang na pagtugon ay nagbago ng takbo ng mga pangyayari. Yan. So napakahalaga, no, ng meron tayong karunungan mula sa Panginoong Diyos na umunawa at magsalita ng mahinahon at huwag pumatol, no. Yung patience natin dito kailangan nating paigtingin kung tayo ay nakaka-encounter, no, ng mga difficult people. Ayan. So ngayon ang ating in action challenge o hamon sa atin, no, kill them with kindness. Ayan. Isipin natin, no, yung ang isang tao, no, sa ating kapaligiran na madalas tayong inisin, no, o mahirap pakisamahan, no. So ngayong araw na ito, gawan natin sila ng simpleng kabutihan. Sa kabila ng mga nagagawa nilang hindi mabuti sa atin, still magpakita tayo ng kabutihan. Maaring isang sincerong ngiti, no, sincere, no, ng ngiti, hindi yung parang ngiti, alam mo nang iinis pa, so kailangan natin talaga dito is yung wisdom, no, tamang timing, no, ng pag-approach para hindi masamain, no, lahat ng ating mga gagawin. So kailangan natin na magpakita, no, ng sincere na pag-ibig, no, pagbate ng may sigla o pagtulong, no, lalo na kung halimbawa ay
siya naman yung nakikita natin, no, na kailangan ng tulong. So yung sincere, no, na pagtugon natin o isang simpleng bagay, no, na walang pag-iimbot, isang simpleng pagtulong o pagbigay ng bagay na walang pag-iimbot, no, ipakita natin yung biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng hindi pagganti, no, sa kanyang negatibong ugali, no. Yan yung ating in action challenge, no, sa araw na ito. Ayan. At alam ko marami pa kayong naiisip o marami kayong marereflect dito sa ating pinag-aralan na ito. Kaya etong topic na ito, no, ang pagpapakita, no, ng kabutihan sa mga taong mahirap kasama ay ang pinakamataas na uri ng quiet power. Yan. Hindi natin kailangan makipagtalo para patunayan na tama tayo. Sapat na, no, yung manatili tayong kalmado, magalang at puno ng grace, no, para ipakita yung liwanag ng Panginoong Diyos sa gitna ng gusot. Ayan. So, totoong mahirap, no, pero kung isaisip natin lahat itong mga salita na ito na napag-aralan natin, no, sa umagang ito, alam natin, no, magiging madali na magkaroon tayo, no, ng magandang relationship sa ating kapwa, kabilang na rin, no, yung mga taong mahirap pakisamahan. Ayan. Ngayon, dito sa ating topic na ito na dalawa, no, napakahalaga nitong dalawang topic na ito, no. Dito sa dalawang pinag-aralan natin, no, nakita natin na ang ating quiet power, no, sa labas ng tahanan ay nasusukat sa dalawang bagay. Kung paano natin ginagawa ang ating trabaho kapag walang nakatingin. Yan, yung honesty, no, sincerity, yung ating kredibilidad, at kung paano rin tayo, no, nakikipag-ugnay, no, sa mga taong mahirap pakisamahan. Ang pagiging tapat, no, sa ating mga pang-araw-araw na gawain, gaya ng ipinakita ni Jose, at ang pagpili ng kabutihan, no, sa halip na pakikipag-away, no, ay katulad ng ipinakita, no, ni Abigail, yung imbis na makipag-away ka, no, ipakita mo yung kabutihan at yung magandang ugali, no, sa kabila ng masungit, no, na tao na nakakaharap natin, no. Ito ay nagpapakita ng tunay na karakter ng isang may takot sa ating Panginoong Diyos. So, hindi natin kailangan maging maingay o magbuhat ng sariling bangko para mapansin, no, yung ating tapat na paggawa at mapayapang pagtugon ang pinaka malakas na patotoo ng ating pananampalataya. So, kapag pinili nating maging tapat sa ating trabaho at sa ating pagpapasensya, no, pinili nating magpasensya, no, sa ating kapwa, no, pahabain yung ating pasensya, no, nagiging buhay na ebidensya tayo ng liwanag ng ating Panginoong Diyos sa mundong ito. Ayan. So, nagiging liwanag at asin tayo, no, pag ito ay ating ginaganap o ginagawa sa ating kapaligiran, sa ating kapwa. Ayan. So muli, a blessed day po sa ating lahat. Pasensya na po ulit na tayo ay late today, hindi na morning. Still, it's a nice and wonderful and blessed topic na ating na-discuss. At bago po tayo magtapos dito sa ating devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po ulit sa oras na ito, sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan, sa napakagandang aral, Panginoon, na dapat naming taglayin na pag-uugali, Panginoon. Ito yung pagiging tapat at pagkakaroon ng integrity, Panginoon, na gawin namin yung tama sa kabila ng walang nakakakita, kahit may nakakakita
nakakakita o walang nakakakita, na gawin pa rin namin, Panginoon, kung ano ang mabuti dahil, Panginoon, Ikaw ang aming number 1 na audience. At Panginoon, tulungan mo rin kami na magkaroon kami ng mahabang pasensya sa aming kapwa, kahit kami man ay pinapakitaan ng hindi mabuti. Tulungan mo, Panginoon, na ang ipakita pa rin namin ay kabutihan. Bigyan mo kami ng kakayahan na magawa ang mga bagay na ito at laging mapapurihan ang iyong banal na pangalan. At Ama, gawin mo po kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, a blessed day po sa ating lahat. A blessed day kay Ading Shirley at kay Sister Mitch Gloria. Ayan. At sa lahat ng kasama ninyo sa inyong tahanan. Muli, mapampalang araw po sa ating lahat. To God be all the glory. Take care and God bless.